buong mundo. Nasa kamay po nila yun. Ang karapatan, lahat, nasa kamay ng mag-asawa. Amen. Okay, pero tayo muna tumayo. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, muli po kaming dumudulog sa oras na ito upang pangunahan mo kami. At anuman po ang aming maririnig sa oras na ito, ay maging pagpapala nawa ito maging sa live broadcast o sa labas, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga makikinig sa oras na ito. At salamat po, hinihiling po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, balikan natin si Adan at Eva para makita po natin na wala pong magagawa si Satan. Ngayon, ang lahat ng power o kapangyarihan sa Eden, hawak ni Adan at Eva. Ngayon, si Satan, stranghero po siya doon. Wala naman siya doon karapatan sa lugar na yun. Kaya lang, nagpabula sila. Pwede naman palayasin na nila si Satan In-entertain pa. Pero kung pinalayas na nila yun, so wala na sanang nangyari. Kaya lang, sabi ng prophet, yung pagbagsak naman ni Adan at Eva ay kalooban din ng Diyos para yung mga attributes ng Panginoon ay maano sa atin. So, pero ang kinukuha lang natin dito ay yung karapatan. Wala pong karapatan si Satanas sa Kristiyano. Gusto nyo makita? Magbasa muna tayo. Bible. Now, dito po sa sa Matthew 18. Buksan niyo ang Bible niyo, Matthew 18. Verse 18. Ito po ang sabi ng Panginoon. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever ye shall loose on earth shall be loose in heaven. Saan ang magagawa ni Satan yan? May karapatan tayo, itali ang gusto nating talian. So, paano tayo mahadlangan ni Satan yan? Pwede pala natin siyang talian para hindi siya makakilos. Isa pa, dito po sa Matthew 28. Matthew 28. Lumulundag ito. Verse 18. Ito po ang sinabi ni Lord. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Kung ang lahat pa ng power nandun kay Lord, nasaan ang kay Satan? Nasaan ang power dito ni Satan? Kung ang lahat daw ng power ibinigay na kay Lord. So, kung tayo po ay nadadaya pa rin ni Satanas, nadaya ka. Pero sa totoo lang, ano pa ang kapangyarihan ni Satanas sa Kristiyano? Wala. Amen? So kung tayo po ay, tulad na sabi nga ni alam mo ba, Brad, sabi ko, si Satan walang magagawa sa iyo. Kaya, baka sabihin ni Satanas sa iyo, sabi ko, ano ba ito si Dindo?
nananahimik ako. Pinagbintangan na naman akong, di ba? Kung tao lang si Satan, maawa ka rin kasi ang daming nagbibintang kay Satanas. Ano sila? Na hadlangan. Sinong pwedeng humadlang sa atin kung sino sa palagay niyo? Hindi po si Satanas ang may gawa niyan. Ikaw. Yan ang tanggapin natin. Halimbawa, mga kapatid, yung pong pag-absent. Si Satanas ang may gawa ng pag-absent mo? Palagay niyo? Kasi sasabihin, ano ba itong mga tao ito? Nananahimik ako rito. Ako na naman natapagbintangan. Sabihin nyo nga sa akin, na si Satanas ang dahilan ng pag-absent mo. Brother Buddy, si Satanas ba ang dahilan ng pag-absent? Yung late. Si Satan ba ang may gawa niyan na na-late ka? Ikaw. Dahil kung gusto mong maaga, nandito ka maaga. Kaya lang, ikaw may gawa na malate. Tapos si Satanas na naman ang No. Hindi po si Satan. Kasi wala nang magagawa si Satanas sa Kristiyano. Kasi hindi lamang Kristiyano, mga kapatid. Tingnan nyo, may kapatid si Jackie. Sa abroad. Nagawa niyang hindi, kasi sa abroad, pag labas ka ng labas doon, baka maano ka. Pero yung kapatid ni Jackie, hindi yan born again, Nagawa niyang maging tapat sa asawa. Nasa si Satanas doon, batulang nagawa si Satanas. Unbeliever yun. Di lalo na ikaw. Hello? Kasi kung tayo po ay nag-aano doon sa salitang nahadlangan ako ni Satanas, yan nga, unbeliever, Maraming unbeliever, hindi sila marunong magnakaw. Ba't nagagawa nila yon? Mga apostolada, tapat na tapat sila sa tungkulin nila. Hindi naman po naging yan. So, nag-decision kasi sila. Ano ang doon ni Satan? Ba't walang nagawa sa kanila? Hindi naman yung born again. So makikita po natin dito lalo na itong panahon natin, kung bibigyan lang natin ng importansya yung ating mga napag-aaralan, hindi tayo maano ng mga aral na yan na nahadlangan niya ako ni Satan. Sabi ko kay Brother Dindo, dahil lang kaya hindi ka nakadalo, gusto mo, hindi yung nahadlangan ka ni Satan. Amen? So kaya nga, lahat po ng bagay na ating ginagawa, wala po tayong dapat sisihin dyan. Dahil sarili mo ang may gusto niyan. Hindi si Satanas. Kaya si Satanas, ano ba itong mga tao ito? Nananahimik ako. Napagbintangan na naman ako. Kasi, di ba, naalala nyo yung nagtitinda dito sa amin ng isda tuwing umaga? Bili na kayo. Pag ayaw namin, may nagagawa siya? May magagawa ba yung nagtitinda? Kung ayaw kong bumili? Pero kung gusto namin, malayo na, hahabulin mo pa. Kasi gusto mo. Pag ayaw mo, hindi ka mapipilit. Ganon din si Satanas. Kung ayaw mo, paano ka mapipilit? Nagbibinta lang naman si Satanas. Kumbaga, nagtitinda lang siya. Nasa sa iyo ang desisyon kung bibili ka o hindi. Ngayon, punta po tayo dito sa balikan po natin itong Sabi po ng Proverbs 16:25. Proverbs. Para po makita natin and then punta tayo sa prophet.
Proverbs 16:25. Sabi po rito ni Solomon, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. O sabi ni Solomon, may mga daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. So, makikita natin, halimbawa, ang bagay na yan, alam mong kapahamakan yan, ano ang magiging decision mo? Kasi lalo na po, masabi, marami daw mga bagay na maganda sa mata. Pero, meron po tayong kalayaang magdesisyong pumili kung ano ang tama. O kaya nga, sabi po ng propeta ito, the choosing of a bride, sabi niya. 65 ito. Your eternal destination is a choice. Yung eternal na destino natin, mayroon tayong kaugnayan dyan. Ikaw ang pipili, saan mo gusto? Hindi po si Satanas. Anong hadlang ang magagawa ni Satanas kung ang decision mo eternal sa Panginoon? Anong magagawa ni Satanas dyan kung magdidesisyon ka sa langit ang gusto mo? Kasi choice po yan. Hello kayo, huwag nating laging ilalagay sa ating isipan na malakas si Satanas. At saan ang power ni Satanas? Wala. Wala pong power. Kasi sabi ni Lord sa Matthew 28:18, lahat ng kapangyarihan na ibigay na sa akin, o nasaan pang kay Satanas dyan? Wala. Temptation lang naman siya, pandaraya lang kay Satan. Pag kumagat ka, ay doon ka. Di ba? Pandaraya lang sa kanya. Ngayon, ang iba kumakagat sa pandaraya, hindi po tayo dapat kakagat sa pandaraya ng dyablo. Okay? Sabi niya, your eternal destination is a choice. Ayan. Asan na yan? And maybe tonight, some of you will make that choice of where you'll spend eternity. O saan? Saan? Kasi tayo ang mamimili ngayon kung saan mo iaano yung eternidad mo. Hindi po si tatay, hindi si nanay, hindi si anak, hindi si asawa, ang magdidesisyon kung saan mo gusto. Halimbawa ako gusto ko lahat ng pamilya ko, pero paano kung ayaw nila? Kasi individual po ito na choice. Kailangan gustuhin din nila, hindi yung gusto ni tatay. Kailangan gusto rin nila. At salamat sa Diyos dahil gusto ng pamilya ko. Ang eternidad nila, sama-sama kami. Okay. Pero paano kung magdesisyon din sila na ayaw nila? Hanggang po'y magawa tayo gagi. Sabi niya, and maybe tonight some of you will make that decision, that choice. Ayan. Of where you will spend eternity before the service ends tonight. Ayan. There will be one time that if you turn God down many times, there will be one time you will turn Him down the last time. Yan, masakit. So kaya nga, kung tayo po'y binibigyan ng pagkakataon ni Lord, magpalakas, gawin mo na. Kasi pag lalatoy-latoy tayo mga kapatid, may araw, iyon na ang buhay mo, latoy-latoy. Kung magpapakahina ka ngayon na hanggang sa hindi brother Tyrell nung Sunday, na pag wala kang bunga, hangga po'y bunga mo na. Papayag ka ba na ganun? So sabi niya, there will be one time that if you turn God down many times, there will be one time you will turn Him down the last time.
So kaya kung tayo po ay, Brother Badong, tama yung ginagawa mo, nagpapalakas ka. At ako po nagpapasalamat na hindi nagkamali si Lord sa mga diko natin. Amen, talagang nagsasakripisyo sila. Na ginagawa talaga nila yung the best nila. At tandaan niyo mga kapatid, si Lord po, may reward siya sa ganong mga desisyon. Na meron tayong nagagawang magaganda. Okay, yung testimony mo kanina na gusto mong makagawa ng kabutihan. Tama yun. Okay? Sabi niya, there is a line between mercy and judgment. Hindi po yan mananatiling puro na lang mercy. May katapusan ang mercy. Noong araw, may miyembro tayo, mercy ang pangalan. Ngayon, nawala na. Judgment na. Ayan ang masakit yan. So, hindi po, kasi napag-aralan na natin na tapos na ang mediatorial ministry ni Lord. Isa na siyang king, judge. So, ano pa ang inaasahan natin na mercy? Wala na. Amen? And it's a dangerous thing for a man or a woman, boy or girl, to step across that line. Dangerous daw. Kasi, lalo na ngayon, natapos na ngayong mercy. Ang mercy ni Lord ngayon sa mga totoong anak na lang niya. Sa unbeliever po, wala na. Okay. Kanina, nakinig po ako doon sa balita. Ang Russia, China, ang haba po ng balita. At napakaraming countries ngayon, nagpasimula na ang persecution sa Christian. So yan po ay biblical. Nagpasimula na. Hanapin niyo yung mga mensahe dyan sa grabe ang ginagawa nila. Pinupugutan nila ng ulo ang iba. Binabaril. So, ipag-pray natin na huwag mangyari sa ating bansa. Pero may yan kasi saan ba patungo itong buong mundo? Kaya nga tayo ay hinihikayat ng banal na espiritu na mag-ayos. Kasi wala pong ibang safety ngayon. Holy Ghost lang. Wala na pong iba. Sabi niya, for there's no return when you step across that deadline. Ayan. Ay, masakit. Wala na daw. Ibig sabihin, wala nang panahon para magsisi ka. Pag dumating na yung oras na yon, hindi ka na makaka-atras. Ano yan? Ito yung panahon na sabi rito, dangerous. So, kaya sabi niya, so tonight, it might be the time that many will make their decisions where they will spend the endless eternity. So, decision po yun. Ngayon, ano ang decision mo? At kung ang decision mo ay kay Lord, itudo mo ha. Kasi hindi natin alam mo kanina, may naringaw kanina na kunin tayo ng Diyos. Wala tayong magagawa. Pero, sure ka. Kunin ka man ngayon ni Lord, sure ka. Amen? Sabi ba? Okay. 40, paragraph 40. And you may hear of your denominational churches. Just believe this, that the hour is right on you. When you're going to make a choice, you're either going to go into the World Council or you're not going to be a denomination anymore. You are going to have to do that, and that choice is coming soon. Ano po ito? Nangyari na ito? Kasi 19, ano po ito?
65. So marami na po ang pumirma sa World Council of Churches. At ito pong ating lalo na itong third coming, blacklisted po ito. Kaya maaring ang ibang churches, bukas yan, makatayo sarado. Kasi noong pumunta ang Pope sa US yata noon, lahat ng mga pastor, mga denomination, pastor, humalik sila sa singsing ng Pope. Si Brother Branham lang ang hindi. Kaya blacklisted po ito. Amen. So, ay, mga Trinitarian, papunta po yan sa World Council of Churches, mga kapatid. Membro sila. Hindi alam ng mga membro nila na sila'y nakaumang na sa Antichrist. Kasi ang mga yan, pag oras na ng gipitan, bibigay po yan, sasama po sila doon sa Antikristo. Ako lang ang hindi sasama dyan. O, di wanted tayo kung hindi ka rin sasama. Ewan ko si Brother Fidel, baka sumama ito. Amen. O, kasi paggipitan ng mga kapatid. Kasi minsan may isi-share po akong pero siguro hapyawan ko. Sana yan. So nga, how can I overcome? Pakiano mo nga. 158. Mayroon po ditong sinabi si Yan mga nawala yung nito table. How can I overcome 158? Ayan. You know, one time the mother of James and John, we won't have time to read it. The mother of James and John came and asked for this place. You know that? Remember that, Lord, let my son sit on one side and my other son sit on the other. There's a mother's desire for her son. But what, sabi niya? That place, Jesus said, was predestinated. Yung kaliwat kanan ni Lord. Kasi sa mga predestinado po yan. Sa mga bride lang yan. This position was not in existence at that time. Why? Notice, it will be granted to them who it is meant for. May mga tinalaga lang doon. The one to sit at the right hand and the other closest to him, was it an overcomer? Oh, mga overcomer lang po ang uupo doon. Okay. It was, don't grant this. See, it was still, he said, I don't grant this. I can't grant this, but it will be given after the trial comes. Ibibigay lang yung position na yon pagkatapos ng trial mo. Pag lumusot ka sa trial, ang tanong, lumusot kaya tayo? Pagdating ng mga kagipitan. Kasi yung pag-upo sa right hand or left hand ng Panginoon, sa overcomer lang pala yan. Tuloy natin basa. Sana. They will sit on the right hand and on the left. There's a predestinated seed waiting out yonder for that. May mga itinilaga lang talaga. Pero paano ngayon kung dito pa lang sa mga nangyayari ngayon dito, hindi ka na lumulusok? How much more kung may dumating na malalim? Paano ka lulusok? Lalo yung mga tampo-tampo, hindi ka lulusok doon, mga kapatid. May trial na ibibigay si Lord sa bawat Kristiyano, bawat believer, na kung hindi ka lulusok dyan, hindi ka makaupo doon. Sana?
it will be given there, but the test hasn't come yet. Paano yan? Dumating na ba yung test? May dadaanan po tayong testing. Kaya tayo dinadaan muna sa mga ganitong mga magagaan kasi may darating na mga mabibigat na testing. Paano ka lulusot na yung makakaupo lang pala doon, overcomer? O, kasi sabi niya, 65 po ito. 65 ba? O, 65. Mga last messages na ito ng prophet. O, sabi niya, he hasn't overcome yet. O, wala ka pa na-overcome. Hindi pa kasi binibigay sa iyo yung testing. The person that was to take this place on one side, another one to take it on the other side, next to him in the kingdom, it wasn't yet given. She hadn't been overcome. The test hadn't fell yet. It will fall in the future. O, ayun ang tanong. Pag dumating kaya yon, pasado ka? So kaya nga dito pa lang, tinitesting tayo ni Lord. Tapos tatampo-tampo tayo. Paano ka lulusot doon sa pagsubok na malalim? Hindi ka lulusot. Amen? So kaya nga tayo, habang tayo po ay tinuturuan dito, kasi sabi ng prophet, this is the house of correction. Para pag tayo po ay naitama, lalakas tayo kasi ang lalakas lang po dito ang faith, yung madali silang turuan na hindi sila nagre-rebuilde. Pag tinuturuan, hindi nagre-rebuilde. Tatatag ka niyan. Pero kung ang kaisipan natin tuwing may maririnig tayong nasasaktan tayo, nagre-rebuilde ng puso, hindi mo naman may tatago kay Lord yan. Lahat ng aksyon ng ating puso at isipan, alam ni Lord yan. Ngayon, pag dumating na yung testing, baka ipagkanulo mo pa ang pastor mo niyan. Sana wala niyan dito. Kaya nga yung mga akala naman natin, kasi po yung tama ang sabi ng prophet na hindi lahat ng dumadalo Kristiyano. Kasi marami po akong nakita, ang gagaling nilang umawit sa church. Ang gagaling nila. Pero subukan mo kung nag-worship sa bahay niya. Kasi ang tunay na worship, pag nasa bahay na mag-isa ka, hindi yung dito sa pulpito. Dito pwede ka magpasikat eh. Magpapagaling ka pa ng boses. Pero, ang tanong, nag-worship kaya sila mag-isa sa bahay? Iyan na po ang testing. Ngayon dito sa sabi ko sa inyo, madaling magpakitang gilas ba? Dalawa ang Armalite ko. Pero ang tanong, meron ba? So madaling sabihin, born again ako. Pero ang tanong, totoo ba? So, sana lahat ay totoo. 43. And many times, men and women hear God's truth. 43. So the choosing of a bride. Okay, 43. And many times men and women hear God's truth and see it vindicated and proven. Truth, but yet they don't want to hear it. Choice nila yun eh. Okay, halimbawa, ito, alam niyo ba na mayroong spiritual na pangangalunya? Ano yung pangangalunya spiritual? Makikinig ka sa third coming, makikinig ka sa Trinitarian, pangangalunya po yan. Hello? Kailangan mag-decision ka, saan ka ba talaga?
Kasi mas lalong delikado yung pangangalo niya. Saan ang talagang destino mo? Choice. Mamimili ka. Choice po yan. Okay, so sabi rito, and many times men and women hear God's truth and see it vindicated and proven. Nakikitang tama. Kaya nga siya pumupunta kasi alam niya tama eh. Pero pumupunta pa sa iba. Ano sabi rito? Truth, but yet they don't want to hear it. There's some other reason. There's some other choosing that they have than to face up to truth and fact. So, ba't hindi mo harapin ang totoo? Amen. So, decision po yan. Saan ka talaga? Kasi kung pupunta tayo sa ganitong lugar, may second coming, Trinitarian, third coming, pangangalun niya po yan. Kasi si Lord po yung mensahe. Nakikipag-ano ka pa sa iba. Na ayon mismo sa isip mo at puso mo, alam mo tama naman, pero hindi ka makapag-desisyon. Sabi niya, my advice to you, when God speaks to your heart, you act right then. Pag nagsalita na si Lord sa puso mo, gawin mo na. Amen. Kasi po ang hindi natin alam. Bigla ka na lang kinuha ni Lord. Tapos alam mo yung tama, hindi ka nag-desisyon ng tama. Ano sabi po dito sa 44? Elijah gave them a choice, which they should. Choose you this day, whom you shall serve. If God be God, serve Him. But if Baal God be God, serve Him. So, sino ang Diyos mo? Mamili kayo, sabi ni Joshua. Kailangan pumili tayo kung saan talaga tayo. Kasi ulitin ko, ang pangangalo niya po malaking kasalanan niya sa Diyos. Okay. Ito ang mabigat. Hebrews 10:26. For if we sin willfully, ano yung willfully? Sinasadya mo. Kasi alam mo, may tama, doon ka pa rin sa mali. Pananadya po yan. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Wala nang, kumbaga, unpardonable. Yung pong sinasadya na natin ang pagkakasala. Amen. Okay. Now, dito po, last po. Sabi po dyan sa The Choosing of Right, 37. You have also a choice whether, when you choose this church, you can choose whether you, in this church, whether you will choose a church that will guide you to your eternal destination. Well, mamili ka. Sinong gusto mong pastor? O doon ka. Hindi pwede yung dalawang pastor natin. May pastor ka? O doon ka. Kasi kung hindi mo naman ako pastor, ano mangyari niyan? Kasi tinitingnan ni Lord yung loyalty natin. Okay? Sabi niya. Whether you will choose a church that will guide you to your eternal destination. Kasi eternal destination, hahanap ka ng pastor mo na doon ka dadalhin sa tamang at hindi lamang sa tamang aral, kundi sa langit ka dadalhin. Kasi napakaraming hindi nila alam, kasama na sila sa World Council of Churches. Hindi nila alam, hindi alam ng mga membro, na yung mga pastor nila, sabi niya, you can choose a church that has a certain creed that you might think that creed is just what you want. Okay, di ba sinabi rin niya ni Paul sa 2 Timothy, chapter 4, na mamimili sila ng mga magtuturo sa kanila yung gusto nilang marinig. O ito yun.
You can choose a church that has certain creed that you might think that creed is just what you want. Or the other church has their creed. And then there is the Word of God. You have choice of. You have to make the choice. Mag-decision tayo. Decision. Yung itama mo ang decision mo kasi eternal po itong ang ano nito. Hindi po ito yung pag-decision mo ngayon, isang linggo lang. Eternal po ito. Saan ka po patungo pag nagkamali ka ng choice? There is an unwritten law among us of choosing. Okay? So sabi niya dito sa 79, but you know, you have to plan. Pray when you're choosing. For we see by this, the word of promise. She, the bride of the man. Okay, so sa pag-aasawa na po ito. Pati sa pag-aasawa, napakahalaga. Okay, yung mga kabataan na taga-Ambunaw, ipanalangin nyo kung sino ang inyong mapapangasawa. Dahil, ano po yan? Panghabang panahon. Pag-aasawa po, hindi yung pag nagalit ka, hanap ng kapalit, no? Habang panahon kasama yan. At hindi pwedeng palitan. Amen. So, kayong mga kabataan, tiyakin nyo ang mapapangasawa nyo. Pinanalangin nyo. At huwag kayong magbo-boyfriend o mag-girlfriend ng unbeliever. Dahil ulitin ko ito, tandaan niyo po ito sinabi ko, magiging problema mo yan pagdating ng panahon. Sinabi po yan ng propeta at ng Biblia. Kaya, kung hindi ka makikinig sa akin, choice mo yan. Hindi ko yan choice. Amen? O kayo mga taga-Ambunaw, ito ang payo ko sa inyo. At nag-aaral pa naman kayo, saka na. Diba? Ngayon, pag tapos na kayo, manligaw na kayo. At tiyakin nyo, third coming believer ang liligawan nyo. Dahil kung hindi, sa impyerno kayo lahat pupunta. Pati ikaw, madadamay ka. Bakit? Nag-compromise ka eh. May sinasabi ang Biblia, ang propeta, ba't hindi ka sumunod? Ba't sinunod mo yung choice mo? Meron na tayong guide, pero ayaw mong makinig. Choice mo yan. Hindi ako makikialam sa choice mo. Amen? Pero, ang bantayan mo, yung consequence niyan. Dahil sigurado yun, sabi ng prophet yan. Now, could you imagine a man filled with the Holy Ghost take something like that to be a wife? Okay? Sabi niya, bago yun, the bride that a man would choose is going to reflect his character. It reflects what's in him. So kaya pagdating dito sa 80, yung mga tao, naiisip niyo ba niya yan na isang tao, third coming ka, filled with the Holy Ghost? Kasi ang third coming lang po ang may Holy Ghost. Kasi ang Holy Ghost yung mensahe. Pero, ano sabi dito? Take something like that to be a wife? Kukuha ka ng girlfriend mo, yan? Okay? Ako hindi ba? Third coming ka, ang girlfriend mo, unbeliever? Amen? Sabi niya, I just don't see it, brother, now. Maybe I'm just an old crank, but, I just can't understand that. See, notice, for it's going to reflect what's in him. She's going to help him make his future home. Ano kayang pwede niyong asahan kapag unbeliever ang mapapangasawa mo? Problema. Una, hindi siya sasama sa iyo. Baka ikaw pa sumama. Katulad, si Solomon. Nung may kumuha si Solomon ng mga unbeliever, siya ang nahila. Si Solomon, matalino yon.
Ikaw, ganun ka ba katalino kay Solomon? Para hindi mahila? Si Solomon mismo matalino, nahila ng mga unbeliever niyang mga asawa. Sumamba si Solomon sa mga rebulto. Naalala niyo yung kapatiran natin sa mangin? Yung nandito sila dati. Ay yung anak nila nag-asawa ng Katoliko. Sumasama sila sa Katoliko. Ganyan po magiging problema. Hanggang sa Antikristo ka na. Dalawa na kayo. Kaya kung tayo po, dinala tayo ni Lord dito, makinig ka sa aral. Hindi ko ito aral. Amen? Okay. Ito pa masakit. 82. And then, how about God joining himself to something like that? A regular denominational prostitute? You think he would do it? Having a form of godliness but denying the power thereof? He would never do it. She must have his character in her. The real, true born-again church must have the character that was in Christ. Si Jesus Christ, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang example ay si Esther. Bago pinakasalan ng hari, nilinis muna ng 1 taon. Palagay nyo, kukuha si Lord ng asawa na marumi? Hello. So, ilagay po natin ang ating buhay sa karakter ni Lord. Si Lord, hindi po siya kukuha ng asawa na marumi. At tayo rin, huwag tayong kukuha ng mapapangasawa. Hindi po malinis sa mata ng Diyos, unbeliever. Wala pong unbeliever na malinis sa harap ng Diyos. Puro po yun papuntang impyerno. Sabi niya? She must have his character in her. The real true born-again church must have the character that was in Christ because the husband and wife are one. Paano kayo magiging one yan? Iba siya, iba ka. And if Jesus did only that which pleased God, kept his word and manifested his word, his bride will have to be of the same kind of character. Tayo. She could not by no means be a denomination because then, no matter how much you want to say no, she is controlled by a board somewhere that tells her what to do and what she can't do. And many times, a million miles off of the true word. So kaya nga mga kapatid, ulitin ko po, kapag tayo po ay nakakarinig ng mensahe, makinig tayo dahil eternal po. At decision mo yan. Ano ang magiging choice mo sa buhay na ito? Amen? Kung tayo ba ay mananatili sa ganung kaisipan natin, sinabi po yan ni Solomon sa Proverbs 3:5 na trust in the Lord with all your heart and lean not into thy own understanding. Huwag tayong mag-aano sa sarili natin kaisipan. Sumunod lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, hindi sa yung sarili natin ang nasusunod. Dahil sabi nga ng aral natin nung Sunday, binayaran ka na. Bayad ka na. Bilang templo ng Panginoon, binayaran ka na. Hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Kaya ang ating choice lagi, kung ano ang choice ng ating Panginoon. Amen? God bless.